What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. So ngayon pag-usapan natin kung paano nga ba tayo mag-overstock doon sa drinks na binebenta natin. Alright, bago tayo mag-start sa ating vlog ngayon, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, sinisigurado ko na madami kang mautunan about business tips, okay? About tutorial, okay? Technology and everything. Kapag gusto mo nga madami pang mautunan at the same time update kayo sa aking mga vlog na i-upload in the future, please click the subscribe button and then click the notification bell para update po kayo sa ating mga bagong vlog na upload in the future. At the same time, pag na-reach po natin yung 100k subscriber, ay magpapagiwayo po tayo after this year, 2025. Alright, i-start na tayo sa ating vlog. Paano nga ba huwag mag-overstock sa drinks natin? Especially sa Food Bazaar. Okay, so makita nyo po sa ating thumbnail, bago nyo po i-click itong video na to, okay, makita nyo po yung ang dami kong drinks na binili. Okay, daming drinks, madami akong soft drinks, mga tubig. Okay, so that time ay nag-expect kasi kami. At hindi namin naibenta. Okay, sayang pa yung gas, sayang yung pagod. Kasi ang dami mo nalagay dyan, dami mo in-stock eh. Naakala mo ay madaming bibili at madaming tao. Kaya matuto tayo na yes, meron tayong feasibility study. Sabihin nila ng mga kapitbahay mong Food Bazaar o kaya munisipyo na, oh, madaming tao. Kumbaga, exaggerated sila, madaming tao napupunta, ganito ganyan, punong-puno, maaga sila pupunta, ganito ganyan. Ang problema, may sarili silang tubig, tapos may nag-sponsor ng tubig sa kanila, yung congressman. Yun yung mahirap, yun yung masakit sa pagninegosyo, na akala mo ay makakabenta ka. Okay, yun pala, meron magbibigay ng libre doon sa Food Bazaar o sa madaming tao. Kasi may event that time. Okay, event ng parang church nila. So, lahat, madaming pumunta talagang traffic. Pero, ang problema, okay, meron nagbigay ng drinks. Kaya that time, sobrang lungkot ko. Sobrang masakit, okay. Ang daming mga problema talaga na dumating na that time na yung expected mo is hindi nangyari. Kaya lagi nyo tandaan, expect the unexpected. Dapat may fall down kayo na kapag hindi nabenta, meron kayong gagawin. Ang problema kasi dyan yung saan nyo ilalagay na naman, tapos pagod ulit, kukunin nyo ulit, iuwi nyo, everything. Kaya, maging balance tayo, huwag tayong maniwala agad sa mga sabi-sabi, sa mga chismis-chismis na ganito ganyan, lakas nito, daming tao, everything ito ganyan. So, yung mga information na yan, huwag tayong maniwala agad-agad. Okay, dapat may confirmation tayo na totoo yung kanilang sinasabi. At test the market. Okay, half muna. Alright, so sana natuto kayo sa aking vlog. At bago tayo matapos sa ating vlog, meron tayong binibentang libro, Negosyo Reality. If you want to buy this book, link nyo na po Facebook page, official link namin sa description. At mag-message lang po kayo. Salamat po and God bless.